Hi guys! Welcome back to my channel. So, medyo hina ko lang yung volume ko kasi Zeb is actually sleeping right beside me. So, I hope you don't mind. I'll try to edit na lang kung kaya ko pang lakasan. Pero, yeah. Anyways, this is my 34th week pregnancy update. Oh my gosh! We're so close. Ano na? Actually, ano bang araw ngayon? Oh, 2 days na lang pala, 35 weeks na ako. So, super lapit na. But anyway, let me just update you on what's been happening. There's nothing much, pero ang pinaka-main highlight natin is I know when I will deliver. So, I'll talk about that later. So, for now, my last checkup sa OB ko sa Singapore. By the way, I'm back here now sa Pinas. So, ang last checkup ko when I was in Singapore was August 3. I was still 33 weeks pregnant. And I was weighing 59.9 kg. And baby's weight that time was 1.9 kg. Kala ko nagsip. 1.9 kg na si, or roughly 2 kilos na si baby Zach. Just over a week ago. And then last Monday, August 10, I had my check-up dito sa OB ko, yung magpapaanak sa akin dito sa Pinas. And walang ultrasound pero winay ako, I'm 60.5 kg. So, parang 0.6 kg lang ang pinano ko. 0.6 kg ang in-increase ko in a span of a week, which I think for me is okay. And yun, hindi ko alam tuloy kung si baby. Si fair feeling ko lagpas na siya ng 2 kilos. So basically, we just actually nangyari din to sa first check-up ko. Sa first check-up ko sa OB sa Singapore when I went. Nakalimutan kong dalhin yung record ko from my OB dito sa Pinas. And when I went naman nung Monday sa OB ko dito sa Pinas, nakalimutan ko naman dalhin yung record ko, yung mga, parang, yung record ko from Singapore naman, I forgot to bring. So, sabi ko, dadalhin ko na lang sa next visit ko, which will be on August 24. I will be 36 weeks by that time. So, ayun. Pero, syempre, hineads up ko siya, yung even before pa naman, nung nasa Singapore pa lang ako, na-heads up ko na yung OB ko about the gestation diabetes. And, yung ano naman sa akin, yung parang final recommendation dun sa letter ng doctor ko sa Singapore, sinabi niya na control is okay. So, parang I was, masaya na ako dun. And, pero I actually, honestly, stopped doing the glucose monitoring Curva. Although I still have the test strips, minsan nawawala na sa isip ko kasi wala na, hindi na siya habit unlike before. Pero yeah, bala kong ubusin na lang yung test strips maybe the next few days. What else? Physically, ayun, pabigat na siya ng pabigat. As expected, nandun na ako sa point na kung maglakad na ako, pag gano'n. lalo na pag bagong bangon yun. If you watch my vlogs, na mention ko yun na pag bumabangon ako from lying down ng matagal, pagbangon ko, yung ramdam na parang unti-unting bumababa si baby sa pababa doon. So, parang feeling ko manganganak, parang feeling ko lalabas na or may mahuhulog na ganun. Tas ang sakit ng pressure, parang I feel or I think na-mention ko na to sa previous update ko, 32 weeks. Pero yun at yun pa rin yung nararamdaman ko. Kasi aside from that, I'm okay. Yun lang talaga. Siyempre, yung stress, yung yung exhaustion level ko, mas mabilis na mapagod. Kasi lalo pa to si Zeb. Nangingilala pa. Ilang araw pa lang kami dito. Mag 1 week pa lang bukas. Pero nangingilala pa rin siya. Sa akin pa rin siya na sa akin nakakabit. So, minsan nagpapabuhat pa. So, yun. Buhat-buhat ko. What else? Yeah! And then, nung nagpunta kami sa OB, so, we discussed na nga. Actually, tinanong niya na ako. So, kailan mo gustong
mag-deliver. Sabi ko, oh, akala ko kasi siya yung magbibigay ng date. Sabi niya, no, you can choose as soon as pumatong na ako ng 38 weeks. Kasi ang full term is 42, di ba? Up to 40, pero you can extend it to 40. Yung iba, I-extend to 42. Pero, sabi niya, as soon as I reach 38 weeks, okay na, pwede na akong mag-deliver or cesarean. Si Zeb noon, I was 38 weeks and 4 days nung pinanganak ko siya. And, may estimated due date, yung pinaka 40th week ko talaga is September 20. And yung aking 38 week, pumapatak siya starting September 6. So, we decided, hindi na ako, kasi parang nung una, balak pa namin magpa-feng shui. Hindi naman talaga totally balak, pero parang ako lang naisip ko na yung magpa-feng shui. Kaya kami, ano yung magandang date, blah, blah, blah. Although, sa Chinese kasi, the way number 8 is lucky. So, I was thinking, sabi ko baka September 18. And then, when I learned na by September 6 onwards, pwede na pala. So, of course, you can guess it, siguro, by now. So, we chose the date, September 8. Yay! So, September 8, I will be 38 weeks and 2 days. So, okay pa rin siya. Magkalapit lang sila ni Zeb. I mean, sa age ni Zeb nung pinanganak ko siya. So, hopefully lang, hindi ako maunahan ni Zach na mag-contraction ako or mag 37 weeks pa lang mag-contract na. So, yun lang yung pinagpipray ko. Kasi may friend ako, si Sis Genesis. Hi, Sis Jen. Sabi niya, 37 weeks. Scheduled CS din siya, pero 37 weeks nag-contraction siya. So, nag-emergency CS. So, hopefully sa akin, wag naman mangyari. And, maano talaga ng on the dot. Kasi, syempre, si Daddy, magbubook siya ng ticket. He will be coming back September 7, day before ng delivery. So, yun lang pinipray ko, and help me pray also na everything will be a smooth and safe delivery for me and baby. So, next check-up ko, 36 weeks, actually, dapat, pag pumunta na ako sa check-up ko, meron na akong result ng urinalysis. Yun yung pinapagawa sa akin. And then, sabi niya, pag 36 weeks na ako, papagawa niya yung BPS or yung biophysical scoring. So, yun yung mga future pang gagawin ko. I'm not sure kung after 36 weeks, magkikita pa ulit kami. Ay, oo, dapat pala kami magkita kasi kailangan niya makita yung result. And then, 38 weeks, ayun na. Ito na tayo. Grabe, sobrang. Hindi ako makapaniwala. Parang sobrang bilis ang pregnancy na to na, where did it go? So, in terms of my preparation sa hospital bag, hindi ko pa nagagawa. So, I'm thinking if kung may time pa ako, tulog pa rin si Zeb, maybe I can film a what's in my hospital bag. Or I'm not sure kasi kung complete na talaga ako. Alam mo yung parang, para kasi kung sobrang lax ngayon, kasi parang I've done this, parang it seems like yesterday lang, kaya parang feeling ko, kaya yan. Parang dinidili ko. Ako. Pero, yun. But I feel like I have everything that I need already. So, So, anyways, siguro it's time to show my baby bump. I'll show you guys. Wait. This is how my 34th week baby bump looks like. Actually, nagtataka ako, hindi pa lumalabas yung mga stretch marks ko. Yan ba? Hindi eh. Or wala akong bagong stretch marks. Pero kay Zeb kasi 30 weeks yata nag-start sila maglabasan. So, that's how it looks like. Wala pang bagong stretch marks and sana wag na nadagdagan. Aray. So, yeah. Ang hirap. So, anyway, that's it guys. I hope you enjoyed watching. Kung may mga questions pa kayo or anything, or may mga recommendation kayo sa akin, or may advice kayo sa akin, just leave them down below. And kung hindi pa kayo nag-subscribe, subscribe kayo sa taas. Okay, thanks for watching. Bye! See you guys on my next video. Bye!